Konnichiwa minasang! At mga marites ko dyan. O marites, hindi ito ang latest. Ito pala yung araw na nanganak ako. At dahil kasadsaran ng COVID, ko lang mag-isa. At hindi pwede isama ang asawa ko. At eto pala ang bunso ko. Kabago-bagong panganak, tamsak agad yarn. At dahil nakakagutom mga anak, syempre kakain tayo. At syempre, dahil mga marites nga kayo, gusto nyong malaman kinakain ko, no? Ayan, puro utan o puro gulay ang binigay sa atin para bumalik ang lakas natin. Eto, may karne din. Ang sarap niyan. At eto pala yung kinakain ko sa araw-araw. Ayan yung mga niluluto nila para ibigay sa aming mga bagong panganak. At tunay naman na napakasustansya niyan dahil balance yan. Merong sabaw, merong gulay, merong karne, at merong kanin. Meron pa silang pa-fruits at pa-dessert. O diba? Social. At eto na nga, papakita natin sa inyo ang loob ng hospital. Kaganda ng hospital dito, napakalinis. Para akong nasa hotel. Ito yung lobby nila sa 3rd floor. O diba? Ang ganda-ganda. Eto pala yung room ko. Nakakanji pa nga lang ko. O syempre, para hindi mo mabasa Eto loob ng room ko, sobrang linis talaga. Para daw bumalik agad ang lakas ko, hindi pinasama sa akin ng anak ko sa pagtulog sa gabi. Kaya naman, ngayong umaga, sunduin na natin siya sa nursery room niya. Habang susunduin natin siya, ipapasyal ko kayo dito sa loob ng hospital kung saan ako nanganak. Dito yung mga visitors lounge nila, kung saan kung may gustong bumisita, dito mag-aantay at uupo. Meron din silang tindang mga palamig, katulad niyan. Meron niyang mainit at meron din niyang malamig. Yan yung tinatawag na Jido Hambaiki. Tara nang pumasok sa elevator. At social yung elevator nila dito. Ginagamitan ng security card. At syempre, hindi magsasarado ang pinto pag wala kang card. At eto nga, naunahan ako ng mga kaklase ko. Dito sa Japan, napakadisiplinado ng mga tao. Pag sinabing pila, pila-pila talaga. Wala dito yung favoritism. Wala dito yung mayaman, mahirap. Pantay-pantay ang tingin nila. At eto na nga si Yuji, Mga nurse na rin pala ang nagbibigay ng gatas nila. Kasama sa babayaran namin. Dahil hindi ko kasama ang anak ko magdamag, talaga namang hindi ko mapatahan sa pag-iyak. Ay, so gumene. Gumene. Gumene sa ibibine. Gumene. Wakat tayo, wakat tayo. Gumene. Ano mga gawin? Diba? Ang sarap pakinggan ng mga iyak ng mga batang sanggol. At biglang tahan yan pagpasok ng kwarto namin. Hello, good morning, baby. At ang sosyal naman ng hospital na to, may pop photoshoot pa yan. O diba? Ang cute-cute ng aming baby. Parang itlog lang At syempre, papahuli pa ba tayo dyan? Meron din silang palibreng parlor dito sa loob ng hospital. At eto pala si ate ang na-assign magpaligo sa akin. O diba? At nararamdaman ko talaga na napipilitan si ate sa kanyang ginagawa. Masama na kutob ko dyan. Mukhang may gagawing hindi maganda si ate. O diba? Tumango pa nga. At eto na nga sinasabi ko. Simula pa lang tinakpan agad ang mukha ko. Ayaw niya ata makikita ng gintong mukha. Narealize niya ata na hindi na ako makahinga kaya tinupi niya pa. Pero hindi rin nalabas yung ilong ko. At in fairness kay ate, magaling talaga mag-shampoo. Gigil na si ate. Gusto na talaga ako saktan yan. At syempre, inanlawan niya din man ako. Charan! Ayan, di man lang nagbago ang itsura ko. Ay, ano ba tong parlor na to? Mas lalo patang lumaki ang ilong ko. Uy, si Marites, tatawa-tawa. Ganda ka nung nanganak ka. Ay, sana all na lang talaga. At yun na nga, kala ko tapos na. Mukhang may iba na namang binabalak si ate, At eto na nga, aray ko naman ate, dahan-dahan. Kanina ka pa sa akin, ha? Parang ayaw ko natapusin to, ate, Uy, ate, ingat-ingat dyan. Mainit yan, ha? Baka masunog mo ang ilong ko. Sayang din to, no? At syempre, lahat ng sinabi ko, kabaliktaran sa totoong nangyari. O diba, nakatulog kasi ako, kaya panaginip kong lahat yon. At syempre, dahil marites ka, di naniwala ka. Ang tunay niyan ay napakabait at approachable ni ate at napakagaling niyang sa trabaho.